Ito na nga ba yung sinasabi ko? Yung hinihintay natin na magiging reaksyon ni Vic Soto tungkol sa film teaser na inilabas ng direktor na si Daryl Yap, kung saan kinompronta ng namayapang aktres na si Charito Solis ang namayapa na rin na sexy star na si Pepsi Paloma at tinanong kung totoo na siya ay ni Vic Soto. Ayon po dito sa balita ng GMA, Vic Soto files cyber libel case versus Daryl Yap over Pepsi Paloma teaser. Vic Soto filed 19 counts of cyber libel against director Daryl Yap on Thursday following the release of a film teaser featuring the late actress Pepsi Paloma, which mentioned Soto's name. Soto's legal counsel, Attorney Enrique de la Cruz, confirmed the case was filed against Yap before the Muntinlupa Regional Trial Court. The actor and host arrived at the Muntinlupa Regional Trial Court accompanied by his wife Pauline Luna. In the teaser of Pepsi Paloma, the actress portraying Paloma was asked if she was by Vic Soto. In the teaser of Pepsi Paloma, the actress portraying Paloma was asked if she was by Vic Soto. Paloma replied in the affirmative. In an interview, Soto said he has kept mum about the viral videos but has now decided to seek justice. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga ito'y walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. According to Soto, no one from the movie production consulted him. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, walang consent. Still, he does not have any hard feelings against the actors who are part of the movie, saying, wala, trabaho lang yun no problem. He said he has the full support of his family and friends and people who are joining him in his quest for justice. And as for his message to Yap, Soto said he has nothing to say but greeted him a Happy New Year. Meanwhile, the Muntinlupa RTC immediately ordered the takedown of the film trailer. Yap previously said the film is not about TVJ, the name used for Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, and is about Paloma. However, he did not deny that TVJ will be featured in the film. So, ako po pala ay nagkamali. Dahil sa previous videos ko tungkol dito sa pelikulang ito, sinabi ko na baka naman sa ending, dahil parang may nabasa akong article na sinasabi na sa hulihan daw ng pelikula, lalabas na wala namang kinalaman si Vic Soto dun sa skandalo. Pero ngayong nag-file si Vic Soto ng cyber libel case, hindi totoo yung nabasa ko. Kasi ang nasa isip ko nun, bakit maglalakas ng loob itong si Daryl Yap na halukayin ng kaso na matagal nang natapos? At inakala ko pa nga, dahil sa nabasa kong article, may vindication sa huli ng pelikula. Obviously, wala. Dahil sabi nga ni Vic Soto, walang kumonsulta sa kanya, walang nag-interview sa kanya, at wala siyang consent. So, madami po ang nagtanong, kahit ng mga ordinaryong tao o yung mga nasa social media, pwede bang kasuhan si Daryl Yap? Ito na nga po ang resulta. Kinasuhan na siya ni Vic Soto. Ngayon, dito sa nabasa ko, sabi ni Yap, the film is not about TVJ or Tito Vic and Joey, but is about Paloma. However, he did not deny that TVJ will be featured in the film. Okay, reaksyonan ko lang po itong sinabi ni Daryl Yap na yung pelikula daw ay hindi tungkol sa TVJ or kay Tito Vic and Joey, kundi ito ay tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. However, hindi naman niya dininay na kasama sa pelikula ang TVJ. Okay, wag naman sana tayong gawing tanga at bobo nitong si Daryl Yap. Nung sinabi niya na yung pelikula ay hindi tungkol sa Tito Vic and Joey. Pero bakit yung title ng pelikula, The of Pepsi Paloma, with S pa yung
Ibig sabihin, hindi lang isa ang gumawa ng krimen. So, kung hindi tungkol sa Tito Vic and Joey yan, or kung sino man ang sangkot doon sa skandalo, bakit yung title ay itinuturo kagad kung sino ang mga salarin? At doon sa teaser, kausap nung supposedly si Charito Solis, itong si supposedly Pepsi Paloma kung siya ay ni Vic Soto. Yan ba ang sasabihin ni Daryl Yap na hindi tungkol sa TVJ yan at ang pelikula ay tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma? Wala bang ibang pwedeng gawing teaser? Kasi sa teaser pa lang pinukaw mo na kagad yung curiosity ng taong bayan. So ano iisipin ng mga tao? Totoo na ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Tapos sasabihin niya na hindi daw tungkol sa TVJ. Ito daw ay tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma at nagkataon lang na napasama ang TVJ sa isang parte ng buhay ni Pepsi Paloma. E di sana ang ginawang title ni Daryl Yap sa kanyang pelikula ay The Life and Times of Pepsi Paloma. So yan, malalaman mo na tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. Hindi Sinabi mo na kagad na wala ka man lang question mark. Ibig sabihin, totoo ba o hindi na ginawa ng mga taong ito ang karumal-dumal na krimen? Hindi. Diretsahan mong inimplicate yung mga taong involved na sila nga ang kay Pepsi Paloma. So, wag tayong gawing tanga nitong si Daryl Yap. Ano ba ang sagot ni Daryl Yap dito sa pagsampa ni Vic Soto ng demanda? Balita naman sa Inquirer.net, Daryl Yap says, after Vic Soto files case, Pepsi goes back to court. Daryl Yap defended the trailer of his upcoming movie about the late sexy actress Pepsi Paloma, which was the basis of the cyber libel case filed against him by veteran TV host Vic Soto. Yap made an immediate reaction to Soto's complaint through his Facebook page on January 9. In his post, Yap shared a screenshot from the trailer which shows Red Bustamante portraying Paloma answering oo to a question confirming if Soto her. Sabi ni Daryl Yap, kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo. Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Yap then claimed that Paloma filed a case against Soto but that she later withdrew the complaint. Nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathalain. Ito ay nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam na ng mga nagtatanong ngayon. Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte, ang Pilipino sa sinihan. He concluded his post referring to Paloma's real name, Delia Dueña Smith. Okay, sabi ni Daryl Yap, kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo. Totoo naman yan. Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. How can Daryl Yap be sure na totoo yung kinwento ng kapatid at nung nanay? Wala na yung pinaka-principal character na mayapa na si Pepsi Paloma, wala na rin si Charito Solis. Paano malalaman ni Daryl Yap na totoong nangyari yung eksena na kinumpronta ni Charito Solis si Pepsi Paloma at tinanong kung ba siya ni Vic Soto? May nakarinig ba? Ngayon, kung maglabas man si Daryl Yap ng tao na nakarinig di umano sa pag-uusap ni Charito Solis at ni Pepsi Paloma, paano tayo makakasigurado na magsasabi ng totoo kung sino man ang magsasabi na narinig niya ang pag-uusap ni Charito Solis at ni Pepsi Paloma? Pareho na pong namayapa yung dalawang karakter na yon. So kung ang sinasabi mga characters ay mismong si Charito Solis at si Pepsi Paloma, dapat patunayan ng direktor na nagkaroon ng ganun pag-uusap. At kung may lilitaw man na sasabihin na totoo, narinig kong nag-usap sila, makakasigurado ba tayo na totoong naganap yung pag-uusap na yon? So kung ito ay makakarating sa korte at dinimanda ni Vic Soto si Daryl Yap, magka-counter demanda ba si Daryl Yap at kakasuhan si Vic Soto?
pwede pa bang masampahan ng kaso si Vic Soto na almost 40 years na after ng insidente? Sa isang past video ko po kasi, nung feature ko yung video ni Fiscal EJ, sinabi niya na may prescription or kung hanggang kailan lang pwede mag-file ng demandang. At sinasabi nga po dito, considering that the imposable penalty for is reclusion perpetua, the prescriptive period within is 20 years from the day you discovered the incident. So, after 20 years at hindi ka pa nagsampa ng demanda, mapapaso na po yun. Hindi mo na pwedeng idemanda yung taong sa'yo. However, upon browsing the internet, meron po akong nabasang update dito. Sabi po dito sa nabasa ko, RA 11648, which came into effect in 2022, has removed the statute of limitations for crimes of committed against minors. This means that the case can be filed at any time, even beyond the traditional 20-year period. So, binago na yung batas, pwede na magsampa pa rin ng kaso even after the 20-year period. Kaya lang, ang nakalagay po kasi dito ay committed against minors. Si Pepsi Paloma ba ay minor nung nangyari ang krimen na ito? At pwede pa mag-file ng kaso even after the 20-year period. Pwede pa ulit sampahan si Vic Soto. Pero sa tingin ko, hindi magiging madali kahit na filean man ng kaso si Vic Soto dahil namayapa na po si Pepsi Paloma. Nabasa ko nga po ito sa isang article. Cases can be notoriously hard to prosecute. They are proving even more difficult when the victim has died. So, magiging masalimuot yata ito magiging kaso na papasokin ni Daryl Yap. Dahil sigurado ko, kung malakas ang loob ni Daryl Yap na gawin tong pelikulang to, nakahanda siyang harapin lahat ng consequences. At kung sakaling manalo si Vic Soto dito sa kaso niya, kailangan maghanda ni Daryl Yap ng malaki-laking halaga. Dahil ang hinihingi pong civil damages ni Vic Soto ay 20 million pesos. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa kaso nito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnina.